guys, sa mga nagtatanong, sa mga nakapentry stock na gustong mag-59mm, mahagip natin yung mga ilang katanungan nyo bago kayo mag-decide para mag-59mm kung ano ang mga dapat gawin pag naka-59mm ka na. Start tayo guys. Una, ayan, napansin nyo naman sa title, ako naniniwala ako na hindi ka mapupunta dito sa video na to kung hindi ka ano ba to, kung hindi ka mahilig sa performance at top speed ng mga motor at nagbabalak mag-59mm na nabibitin na sa performance ng stock na M3. Sa akin guys, ang isasagot ko lang sa inyo ay base sa aking experience. Kasi ako naka 59mm na ako. Kung ano ang experience ko, sa performance ng motor. Yan, unang-una guys, dapat pag nag 59mm ka, dapat may budget ka talaga. Kasi kung 59 black lang ang ikakabit mo, para sa akin guys, medyo bitin. Kaya kailangan mo na samahan ng cams, magbabalve spring ka. Yan, nandiyan na yung hindi na compatible yung ibang pyesa pag nag-upgrade ka talaga. Maghahanap ka ng gastos talaga guys. Saka guys, nung ako una, kwento ko na guys, ako kasi galing ako sa Raider 150 na hard type na sabi natin na medyo loaded, kaya sanay ako sa mabibilis na motor na may performance. Nung nalipat ako dito sa scooter, sabi ko okay nga ako dito, parang hindi ko na i-upgrade yun. So katagalan, talagang nasa puso ko yung top speed mga boss saka yung performance ng bike. Una, ang ginawa ko, upgrade ako ng pulley. Sabi nakakadagdag daw ng top speed yung pulley. So guys, nakailang pulley ako, talaga walang dagdag top speed yung pulley. Meron siyang contribution siguro sa pag take off, yun, talagang responsive, pero sa top para sa akin wala. Ito guys, sa ko lang to, experience ko hindi ko lang alam sa iba. Tapos ayan, nagsimula na ako sa pulley, sa mga spring, ayan, sa clutch spring, center spring, nagtigas ako, which is okay naman talaga. Performance, nakakadagdag siya ng aggressiveness ng isang natin. Hanggang sa nakapag-decide ako na mag-bonus. Then guys, ang payo ko nga pala, magkakarga kayo ng motor, ipunin nyo muna yung pyesa para hindi magastos sa labor. Kasi ang nangyari sa akin, nag-59mm ako, akala ko okay na, tapos nag-ipon ulit ako ng pyesa para sa cams, ayan, sa valve spring, tapos sa throttle body, ayan, ang mga sumunod na gastos. Tapos hanggang sa yung cams ko kasi nung una 5.3 lit lang siya. Tapos hindi ko nagustuhan yung performance, lumipat ako ng 6.0 hanggang sa nauwi ako sa 6.3. Bali ang nakakabit sa akin ngayon ay 59mm, naka 6.3 na cams, naka valve spring, throttle body na 30mm. Yan, tapos ang center spring ko ay both 1.5 RPM.
Tapos yung flyball ko naman, straight 9. Para sa akin okay na okay. Kaya ako nasabi naman na kailangan ipunin nyo muna lahat ng pyesa bago kayo magpagawa. Kasi yung labor, hindi naman biro yung labor natin mga boss. Talagang once na hinawakan nyo ng mekaniko at binuksan, gastos yan. Gastos yan mga test. Kaya ako, sa experience ko, huwag unti-unti, talagang biglain nyo na. Biglain nyo na yung pyesa. Tapos once nga pala guys na nag-bore up kayo, magpalit na rin kayo ng starter. Kasi hindi kakayanin ng stock starter natin yung load ng motor pagka gano'n nakakalaki. Tapos yung kompreso natin ano na, malaki na. Yan ko nga po pala sa mga entry owner dyan na gustong mag 59mm at nangangamba na baka maging sirain ang unit. Masasabi ko po dyan ay depende po. Ayan. Ako po sa experience ko bilang entry user na naka 59mm, once po kasi na nag-block po kayo, nag-bore up, ayan, meron po talaga kayong babaguhin. Hindi po siya pwede na nag-59 ka tapos yung ibang parts ay stock. Yan. Siguro po yung mga naka-experience na sinasabi, pag nag-bore up, nagkarga, nagiging sirain, isa po ito sa mga dahilan. Yan. Ang experience ko po kasi dito sa entry ko, nung nag-bore up ako, nag-59mm ako, siyempre 59mm siya kasama ng may kasama siyang cams. Nung nag-59 ako, saka naka-cams, anong nangyari, nahirapan siyang start kasi nag-bore up, lumaki yung CC. Ngayon yung starter ko stock. So ayun, hanggang sa 1 week lang yata after nung nagpakarga ako, nasira na yung starter. So ayun po ang mga sinasabi natin na na-experience ng iba na pag nag-bore up ka, nagiging sirain. Hindi naman po, depende po kasi yun. Tulad po nyan, nag-bore up ka, ang starter mo naman stock, mahihirapan po talaga siyang paandarin ang motor nyo. Tulad po na na-experience ko. Kaya once na nag-bore up ka, pinakamaganda magpalit ka na ng starter. Saka maglaki ka na ng battery para hindi mahirapan yung starter. Hindi siya mapuwersa, guys. Sa mga experience ko. Tapos ano pa ba, nung nag-bore up ako, wala naman guys, sa cooling system niya stock pa din. Wala man akong binago. Patungkol po sa mga entry owner na pwede bang ibiyahe ang kargado ng motor, lalo na sa M3 na notorious magbawas ng langis. Ayan po, bago ko po i-take tong video na to, na-try ko na po na mag long ride para masagot ko po yung katanungan po ng nakararaming M3 user. Ayan po, unang tanong po natin, pwede bang ibiyahe ang kargadong M3 naka 59mm na hindi binabago ang cooling system? Ang sagot ko po dyan ay yes po, pwede naman po. Pero nandun po tayo sa pag-aalaga ng ating throttle habit. Hindi po kasi once kasi na naka 59mm ka na black, it means hindi ka na stock, kargado ka na. Yung kasing stock na
M3, alam naman natin yan, notorious yan, nagpapawas ng langis yan. Kaya what more pa kung nag bore up ka like 59, so talagang mas prone siya sa overheat. Kaya yung mga naka 59mm na black na M3, talagang ano siya, dapat alagaan sa maintenance, sa langis, saka yung throttle habit mo dapat mabago. Hindi pwede yung naka 59 ka, ang sarap kasi magpatakbo. Pag naka 59 ka, talagang ramdam mo yung power. Kaya nga lang, ano yun, may disadvantage. Unang-una, nag 59 ka, hindi mo naman binago yung cooling system mo, talagang prone siya sa overheat. Last time na try ko na magpunta sa Tinggalan gamit tong M3 ko, naka 59mm. Yan, ang set nga pala na ito mga bossing, 59mm, naka valve spring, cams na 6.3, naka port ng head, tapos stock gearing lang ako, stock gearing. Tapos ang akin naman panggilid ay both spring, ano siya, 1.5 center and clutch. So ayun, dahil wala akong makitang M3 user na nagbi-video na kung pwede bang ibiyahe ang 59mm na MIUI, wala akong makita guys sa video sa YouTube or kahit sa FB na M3 user na video para mapatunayan na ang M3 na kargado ay pwedeng ibiyahe. So ayun po, nagpunta ako sa Tinggalan. At sa point na to guys, ang kasama ko nga pala yung dalawang pinsan at isang friend ng pinsan ko. Ang gamit nila isang Aerox at dalawang NMAX. At alam ko talaga guys na makakatulong to sa mga M3 user na naka 59mm na natatakot talagang ibiyahe ang kanilang mga motor sa mga kadahilanan na baka mag-overheat. Dito ipapakita ko at ipaalam yung mga naging experience ko sa biyahe simula pag-alis hanggang makauwi. At ayun nga guys, sa pagkaka-experience ko, may iwasan ng pagsabog ng makina sa tatlong dahilan. Una, maging lean ang mixture ng fuel, air and fuel mixture ng ating mga motor. Second is yung tama yung clearance ng valve sa piston. Dapat hindi siya maghalikan para iwas sabog yung piston natin. At guys, yung pangatlo is yung oil natin. Dapat tama ang dami para maiwasan natin yung matuyuan para hindi siya mag-overheat. Stock ECU nga lang din pala po mga boss. Yun, isa sa mga nakikita kong dahilan para makaiwas tayo sa sabog ng makina is yung merong limit yung RPM na na-generate ng ating mga ECU. Bali guys, ang total nga pala ng kilometer na tinakbo natin papunta hanggang balikan is 237 kilometers. Ang size pala ng injector natin guys is 8 holes, 160cc. Last week, yan. Kaya ko nang sagutin yung mga katanungan ng ibang M3 user. Kami sa Tinggalan, hanggang sa makauwi, wala naman siya naging problema. Ang naging ano ko lang, ang naging throttle habit ko lang is more on 60-70 kph. Tapos pag nasa kasarap na maganda yung daan, saka ko lang siya nirarat-rat. Kasi alam naman kasi natin na hindi naman tayo nagbago ng cooling system at ang sakit talaga ng M3 is nagbabawas ng langis. Ayun, gusto ko lang mapatunayan na yung M3 talaga pwede siyang ibiyahe. Ang malayuan. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Halika na tara, madali lang talaga. Pangako pagkatapos humihinga ka, madali na pare magliliwanag na kung di ka sasabay maiiwanan ka. Ang isip ay wag na
na gawin pang dalawa. Dahil isa lang ito, ang gusto lang naman ito ay